Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos. At ngayon ay tatalakayin natin ang paksa ng paglaban sa pagtanda, gamit ang luya para sa mas bata at maliwanag na balat. Mahal kong mga kababaihan, sa loob ng mahigit 30 taon sa pagiging isang doktor, nakakita na ako ng libu-libong pasyente na may iba't ibang uri ng alalahanin. Ang iba ay nag-aalala sa kanilang puso, ang iba ay nahihirapan sa alta presyon, at mayroon ding mga nababahala sa sakit sa buto. Ngunit may isang bagay na tila napakaliit, na minsan ay mas nagpapalungkot sa inyo kaysa sa sakit mismo. At iyan ay ang salamin sa inyong silid tulugan. Tuwing umaga, may pasyente akong nagsabi sa akin, Dra, Ligaya, tuwing umaga ay nagugulat ako kapag tumitingin sa salamin, nakikita ko ang aking mukha na may dagdag na bagong kulubot. Dati ay napakakumpiyansa ko, makinis at sariwa ang aking balat. Ngayon, tuwing tumitingin ako sa salamin ay napapabuntong hininga ako. Nakikinig ako na may mabigat na puso. Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa balat, kundi pati na rin sa kwento ng tiwala, ng kumpiyansa, ng imahe ng sarili sa mata ng mga mahal sa buhay at mga anak. Naniniwala ako na marami sa atin ang nakaranas na ng ganoong sandali. Nakatayo sa harap ng salamin, walang kamalay-malay na hinahawakan ang mga kulubot sa sulok ng mata, ang malalalim na guhit sa noo, o ang mga batik na tahimik na lumalabas sa pisngi. Ang mga bakas na iyon ay parang mga pahina ng talaarawan ng buhay na nagtatala ng maraming tag-init at tag-ulan, ng hirap at pagpapagal sa pagpapalaki ng mga anak, pag-aalaga sa asawa, at pag-aasikaso sa buong pamilya. Kapag nakikipag-usap ako sa mga nakatatandang pasyente, may umiiyak na nagsasabi sa akin, "Noong bata pa ako, Dra, Ligaya, ipinagmamalaki ko ang aking mahaba at itim na buhok at ang aking maputing balat. Ngayon, kapag nakikita ko ang mga larawan ko noong dalaga pa ako, ay nalulungkot ako. Sana, sana ay maibalik ko kahit kaunti lang ang aking kabataan. Magiging masaya na ako." Kapag naririnig ko ang mga salitang iyon, nauunawaan ko ang isang bagay. Ang pagnanais na maging bata at maganda, ang pagnanais na mapanatili ang kabataan, ay hindi lamang para sa mga nasa edad 20. Sa anumang edad, may karapatan ang tao na alagaan ang sarili, na makita ang sarili sa salamin ng may kumpiyansang ngiti. Ito ay isang lehitimong pangangailangan, isang makataong hangarin, at ito rin ang nagtutulak sa medisina, agham, at maging sa mga tradisyonal na pamamaraan sa loob ng maraming henerasyon na patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapanatili ang kagandahan ng tao. Ngayon, Dra, Ligaya Santos, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto ng mga kababaihang Pilipino. Isang sikreto na kahit ako, matapos kong saliksikin, ay namangha sa pagiging simple ngunit epektibo nito. Hindi matatagpuan ang sikretong ito sa mamahaling pampaganda, hindi rin sa mga marangyang treatment sa spa, kundi nagmumula ito sa isang napakapamilyar na sangkap sa kusina, ang luya. Sa pagkarinig nito, sigurado akong marami sa inyo ang ngingiti. Sino ba naman ang hindi nakakaalam ng luya? Ginagamit ito sa pagluluto ng adobo, sinigang, at pampakalma ng lalamunan kapag may sipon at ubo. Ano ang kakaiba dito para tawagin itong sikreto ng mga kababaihang Pilipino? Oo, ganoon din ang naisip ko noon. Ngunit habang mas lumalalim ako sa pananaliksik at mas nakikinig sa mga kwento ng tradisyonal na pagpapaganda na sinamahan ng modernong agham, mas nare-realize ko na ang maliit na luya ay nagtatago ng isang kahangahangang kayamanan para sa balat at kalusugan. Narinig na ba ninyo ang terminong reverse aging? Tunog imposible. Dahil sino ba ang makakasalungat sa batas ng panahon? Ngunit sa totoo lang, kung alam natin ang tamang paraan upang alagaan ang ating katawan, nutrisyon ang ating balat, pigilan ang pinsala ng free radicals, at protektahan ang mga cell mula sa loob,
Maaari ninyong mapabagal ang proseso ng pagtanda at kahit pa maibalik ang kabataan at kagandahan ng balat na mas bata kaysa sa tunay ninyong edad. At isa sa mga susi upang mabuksan ang pintuan na iyon ay ang luya. Ngayon, hindi lang ako magbibigay sa inyo ng pangkalahatang payo, kundi sasamahan ko kayo sa bawat hakbang. Mula sa pag-unawa kung bakit tinawag na gininto ang lunas ang luya para sa balat, hanggang sa mga konkretong resip, 3 ginintuang resip na madali ninyong magagamit sa bahay. Sa huli, bibigyan ko rin kayo ng mahahalagang paalala upang maging maganda at ligtas tayo. Ngunit bago tayo magsimula, gusto kong bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang tahimik na sandali. Subukang isipin, pagkatapos ng 1 o 2 buwan ng pagtitiyaga, titingin kayo sa salamin at makikita ninyo na nabawasan na ang mga kulubot sa sulok ng inyong mga mata. Ang mga batik na dating naroon ay kumupas na. Ang balat ay naging mas maliwanag, mas matatag, at mas makinis. Sa panahong iyon, hindi lang ninyo makikita ang isang mas batang mukha, kundi mararamdaman din ninyo ang isang bagong kumpiyansa, isang bagong enerhiya na kumakalat sa inyong kaluluwa. Kaya't inaanyayahan ko kayong magtimpla ng mainit na tsaa, umupo ng komportable, at simulan natin ang paglalakbay upang tuklasin ang sikreto ng luya. Isang paglalakbay hindi lamang para magpaganda, kundi para mahalin at pahalagahan ang sarili ng higit pa. Bago tayo pumunta sa mga partikular na resipe para sa pagpapaganda, gusto kong maglaan tayo ng kaunting oras upang unawain ang luya. Bakit ang isang uri ng pampalasa na tila napaka-ordinaryo, magaspang at pangkaraniwan ay pinahahalagahan ng mga kababaihang Pilipino bilang isang kayamanan sa kanilang paglalakbay laban sa pagtanda? Mula sa pananaw ng tradisyonal na medisina, ang luya, Zingiber officinale, ay may maanghang na lasa, mainit na katangian, at nakakaapekto sa baga, tiyan, at pali. Kadalasang ginagamit ng mga sinaunang Pilipino ang luya upang painitin ang loob, palayasin ang lamig, alisin ang sipon, magpasingaw, gamutin ang trangkaso, at pasiglahin ang daloy ng dugo. Higit sa lahat, ang luya ay may kakayahang magtanggal ng plema, magpakalma ng ubo, at magpababa ng pagduduwal. Sa tradisyonal na medisina ng Asya, ang luya ay isang mahalagang sangkap na matatagpuan sa maraming resip mula sa simple hanggang sa komplikado. Gayunpaman, kakaunti ang nakakapansin na ang mahahalagang katangian ng luya sa pag-regulate ng daloy ng dugo, pagbawas ng pamamaga at antibacterial properties ay siya ring batayan kung bakit ito naging kaibigan ng balat. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mainit ang katawan, at nawawala ang pamamaga, mas mahusay na nabibigyan ng nutrisyon ang ating balat, nagiging mas kulay rosas at mas bata. Mula sa pananaw ng modernong agham, mas pinapahanga pa tayo ng luya. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang luya ay naglalaman ng mahigit 40 iba't ibang uri ng antioxidant compounds. Kapag naririnig ang antioxidant, maaaring medyo abstract ang naiisip ng marami, kaya't ipapaliwanag ko ng simple. Sa ating katawan, araw-araw ay gumagawa tayo ng free radicals. Ito ay maliliit na molecule, ngunit napakakulit. Bumabangga sila at sumisira sa mga cells, tulad ng mga pasaway na sumisira sa bahay ng katawan. Kapag inatake ng free radicals ang mga cells ng balat, ang collagen at elastin, 2 uri ng spring na nagpapanatili sa balat, na matatag at makinis, ay napuputol. Ang resulta ay nagsisimulang kumulubot ang balat, lumaylay, nagiging maitim, nagkakaroon ng melasma, pekas, at edad spots. Ang prosesong ito ay tinatawag na oxidation. Tulad ng isang bakal na matagal nang nakabilad sa labas ay kinakalawang. At sa ganoong sitwasyon, ang antioxidants ay ang mga matatapang na mandirigma na tumutulong na i-neutralize, sirain ang free radicals, at protektahan ang mga cells mula sa pinsala. Ang luya, na may mahigit 40 antioxidant compounds, ay nagiging isang napakalakas na sandata laban sa pagtanda. Kabilang dito, ang zingerol compound, na tinatawag ding zingerone,
ang pinakamahalaga. Ito ang sangkap na lumilikha ng kakaibang maanghang na lasa ng luya at ito rin ang isang malakas na panangga laban sa pamamaga, antibacterial, at lalo na pinoprotektahan ang balat mula sa pagtanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang zingerol ay may kakayahang anti-inflammatory, nagpapakalma sa balat, nagpapababa ng pamamaga, acne, isang malakas na antioxidant, pinoprotektahan ang mga cells ng balat mula sa free radicals, pinipigilan ang produksyon ng melanin, nililimitahan ang pagbuo ng melasma, pekas, edad spots, nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo na nagiging sanhi ng balat na maging kulay rosas, makinis at puno ng buhay. Maaaring ihambing ang luya sa isang masipag na tagapagdala sa katawan. Nagdadala ito ng nutrients at oxygen sa bawat cell. Pinapakain maging ang mga matatandang cells upang muling maging malusog. Dahil dito, ang balat ay parang binigyan ng karagdagang enerhiya, mas maliwanag, mas makinis, at mas bata. Hindi lang sa balat, ang luya ay mayroon ding positibong epekto sa pangkalahatang kalusugan. Kapag malusog ang katawan, magiging malusog din ang balat. Tumutulong ang luya sa maayos na paggana ng digestive system, nagpapababa ng kolesterol, nagpapapanatili ng presyon ng dugo, at nagpapababa ng arthritis. Sa madaling salita, ang luya ay nag-aalaga sa loob at nagpapaganda sa labas. Isang komprehensibong kombinasyon, nakakaunti lang ang kayang ibigay ng ibang sangkap. May isang kasabihan ang mga Pilipino na lubos kong pinahahalagahan. Ang tunay na ganda ay nanggagaling sa loob at itinuturing nila ang luya bilang isa sa mga sikreto upang maisakatuparan ang kasabihang iyon. Ginagamit ng mga Pilipino ang luya hindi lamang sa kanilang lutuin mula sa adobo, sinigang, mainit na salabat sa tag-ulan hanggang sa luya tea, kundi ginagamit din nila ang luya sa pangangalaga ng balat at buhok. Lalo na, madalas na gumagamit ang mga kababaihang Pilipino ng mga face mask na may luya at pampalinis ng balat mula sa luya upang mapanatili ang kanilang kabataan. Marahil ay nagtataka kayo kung napakahalaga ng luya, bakit hindi pa ito nagagamit ng marami sa atin? Ang simpleng dahilan ay dahil sanay lang tayo na gamitin ang luya bilang pampalasa o gamot sa sipon at ubo. Ngunit kapag pinagsama ang tradisyonal na kaalaman at modernong agham, makikita natin ang buong halaga ng luya. Ito ay parang isang nakalimutang kayamanan na kapag binuksan ay mapagtatanto natin na puno ito ng ginto at hiyas. Kaya naman, sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang 3 ginintuang resipe mula sa luya. 3 simple, epektibo, at ligtas na paraan ng paggamit upang gawing elixir ang luya na makakatulong sa pagtanggal ng kulubot, pagpapaputi ng melasma, at pagpapakinang ng balat mula sa loob at labas. Ang mga resipe na ito ay matagumpay nang nagamit sa maraming bansa, lalo na sa Pilipinas. At ngayon ay isasaayos ko ang mga ito upang magamit ninyo agad sa bahay. Ngunit bago tayo tumungo sa mga resipe na iyon, gusto kong bigyang diin ang isang bagay. Ang luya ay hindi isang milagro na makikita agad ang resulta sa isang gabi. Ang luya ay parang isang kasama, tahimik, matiyaga, unti-unti ay tumutulong upang maging mas malusog at mas bata ang balat. Kaya't maging matiyaga kayo, huwag magmadali. Kapag naunawaan ninyo ang kalikasan nito at ginamit ng tama, makakatanggap kayo ng karapat-dapat na regalo, isang sariwang balat, at isang mas kumpiyansang espiritu. Sa pagtanda, ngayon ay pupunta na tayo sa pinakakapana-panabik na bahagi. 3 ginintuang resipe mula sa luya. Ito ay mga simpleng pamamaraan, madaling mahanap ang mga sangkap, ngunit napakalinaw ang epekto kung patuloy ninyong gagawin. Luya Honey Olive Oil Mask. Ang magical iron para sa pagtanggal ng kulubot. Mga sangkap. 1 kutsarita ng katas ng sariwang luya, ginadgad, 2 kutsarita ng purong pulot pukyutan, 1 kutsarita ng extra virgin olive oil,
Mas mainam, paano gawin? Paghaluin ng mabuti ang mga sangkap hanggang maging makinis na timpla. Paano gamitin? Hugasan ng malinis ang mukha gamit ang maligamgam na tubig. Ipahid ang timpla sa buong mukha at leeg, lalo na sa noo, sulok ng mata at sulok ng bibig. I-massage ng marahan mula ibaba pataas at mula loob palabas sa loob ng 15 minuto. Magpahinga ng 15 minuto. Pagkatapos ay hugasan ng malinis. Epekto. Unti-unting nababawasan ang mga kulubot. Nagiging malambot at mas matatag ang balat. Dapat gawin 2 beses sa isang linggo. Luya Lemon Yogurt. Ang magical eraser para sa melasma at edad spots. Mga sangkap. 1 kutsarita ng katas ng luya. 1 kutsarita ng katas ng kalamansi. 2 kutsarita ng plain yogurt. Paano gawin? Haluin ng mabuti hanggang maging creamy at medyo malabnaw. Paano gamitin? Ipahid ang timpla sa balat pagkatapos hugasan. Maaaring gumamit ng cotton swab upang direktang ilagay sa mga mantsa ng melasma at edad spots. Pagkatapos ay ipahid ang natitira sa buong mukha. Panatilihin sa loob ng 10,000 minuto. Pagkatapos ay hugasan ng malinis. Paalala. Dahil may kalamansi at luya, maaaring bahagyang mahapdi. Pagkatapos gamitin, kinakailangan ang masusing paggamit ng sunscreen kapag lalabas at dapat gawin lamang 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Pulpa ng luya brown sugar coconut oil. Body exfoliator. Mga sangkap, 2 kutsara ng pulpa ng luya pagkatapos pigain ang katas. 4 na kutsara ng brown sugar. 3 kutsara ng coconut oil. Paano gawin? Paghaluin ng mabuti hanggang maging malapot at mabango ang amoy ng luya at niyog. Paano gamitin? Kapag naliligo, basain ang katawan, pagkatapos ay ipahid ang timpla sa balat. Lalo na sa mga tuyong bahagi tulad ng siko, tuhod at likod ng kamay. I-massage ng paikot ng marahan sa loob ng 5,010 minuto, pagkatapos ay banlawan ng malinis. Epekto. Ang buong balat ay magiging maliwanag, makinis at malambot. Tulad ng seda, ang mga bukol at edad spots ay unti-unting kumukupas. Dapat gawin 1 beses sa isang linggo. Ang 3 resip na ito, mahal kong mga kababaihan, ay ang 3 gintong susi upang gawing elixir ang luya para sa balat. 1 resip upang magtanggal ng kulubot, 1 resip upang magpaputi ng melasma at edad spots, at 1 resip upang maging makinis at maliwanag ang buong katawan. Maaari kayong pumili ng 1 o pagsamahin ang 3. Basta't angkop sa inyong pangangailangan at panatilihing regular. Naniniwala ako na sa loob lamang ng 1 buwan ng pagtitiyaga, makikita ninyo ang pagbabago ng balat araw-araw at mas mahalaga, mararamdaman ninyo ang kumpiyansa at sigla na bumalik sa buhay. Ang pagpapaganda gamit ang natural na sangkap ay laging mas ligtas at mas banayad kaysa sa mga kemikal. Ngunit hindi ibig sabihin nito na maaari natin itong gamitin ng walang ingat, lalo na sa luya, isang halamang gamot na may maanghang at mainit na katangian, kung hindi gagamitin ng tama, minsan ay maaaring makasama sa balat. Kaya't gusto kong bigyang diin sa inyo ang 5 gintong paalala sa ibaba upang ang inyong paglalakbay sa pagpapaganda ay maging epektibo at lubos na ligtas. Laging subukan ang reaksyon bago gamitin. Magkakaiba ang balat ng bawat tao, may hiyang at may sensitibo sa luya, kaya't bago ipahid ang anumang timpla sa mukha, kumuha kayo ng kaunti at subukan sa manipis na balat sa likod ng tenga o sa loob ng pulso. Panatilihin sa loob ng 20,030 minuto. Kung walang pamumula, pangangati o kating-kati, saka ninyo ito magagamit sa buong mukha ng may kumpiyansa. Ito ay isang prinsipyo ng pag-iwas na hindi ninyo dapat kalimutan. Wag na, wag. Gamitin sa balat na may sugat o pimples. Kung mayroon kayong galos, inflamed acne, cystic acne,
o sakit sa balat tulad ng psoriasis, eczema, huwag ninyong pahiran ng luya. Ang init at anghang ng luya ay magpapalala sa pamamaga at maaaring magdulot ng matinding hapdi at pangangati. Tandaan ninyo, gamitin lamang ang luya sa malusog na balat. Huwag gumamit ng purong katas ng luya. Marami ang nag-iisip na mas puro ang katas ng luya, mas epektibo. Sa totoo lang, ito ay isang pagkakamali. Ang purong katas ng luya ay madaling magdulot ng hapdi at iritasyon. Kaya't ang luya ay dapat laging ihahalo o pagsamahin sa iba pang banayad na sangkap tulad ng pulot pukyutan, yogurt o coconut oil. Sa ganitong paraan, masisipsip ng balat ang nutrients habang protektado ang kaligtasan nito. Kinakailangan ang masusing paggamit ng sunscreen pagkatapos gamitin. Uulitin ko, ito ang pinakamahalaga. Pagkatapos maglagay ng luya mask, lalo na kung may kasamang kalamansi, ang balat ay magiging mas sensitibo sa sikat ng araw. Kung hindi kayo magtatakip o gagamit ng sunscreen, maaring mas lumala pa ang mga melasma at edad spots. Kaya't tandaan ninyo, ang sunscreen ay hindi lang para mapanatili ang balat na maputi at maganda, kundi para protektahan din ang pangmatagalang kalusugan ng balat. Huwag labis-labis na gumamit. Maganda ang luya ngunit hindi ibig sabihin na mas marami ang gamit. Mas mabilis ang pagganda. Kung gagamitin ang luya mask araw-araw, ang balat ay mangungulubot, magiging manipis, at madaling magkaroon ng iritasyon. Ang perpektong dalas ay 1 hanggang 2 beses lang sa isang linggo upang bigyan ng oras ang balat na magpahinga at mag-regenerate. Maging matiyaga, huwag magmadali dahil ang pagpapaganda ay isang mahabang paglalakbay. Mahal kong mga kababaihan, kung tatandaan lamang ninyo ang 5 prinsipyong ito, ang inyong balat ay aalagaan ng ligtas at epektibo. Dahil sa medisina at sa pagpapaganda, ang pinakamahalaga ay hindi ang bilis kundi ang tibay at kaligtasan. Madalas kong ipinapaalala sa aking mga pasyente na ang magandang balat ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa pakiramdam ng kapayapaan, kalusugan, at walang pag-aalala sa masamang epekto. Kaya't ngayong araw, sabay-sabay nating tinuklas ang sikreto ng pagpapaganda mula sa luya, isang maliit na sangkap ngunit nagtatago ng buong kayamanan mula sa kakayahang magtanggal ng kulubot, magpaputi ng melasma, magpababa ng edad spots, hanggang sa epekto nito na magpapakinang at magpapakinis ng balat. Sa 3 simpleng recipe at ilang gintong paalala, lubos kayong makakapag-alaga sa inyong sarili sa bahay, matipid at ligtas pa. Maaring mag-iwan ng bakas ang edad, ngunit ang positibong espiritu at ang pag-aalaga at pagmamahal sa sarili ay hindi kailanman mawawala. Hayaan nating maging kasama ang luya, na tumutulong sa inyo na maging laging sariwa at kumpiyansa sa anumang edad. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mga ibinahagi ko, huwag ninyong kalimutan na mag-like sa video, mag-subscribe sa aking channel, at i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang mga sikreto sa kalusugan at natural na pagpapaganda na ipapadala ko sa susunod na mga video. Naway pagpalain kayo ng maraming kalusugan, kagalakan, at isang balat na laging sariwa at kumikinang sa paglipas ng panahon. Magkita-kita tayo sa susunod na video.